Previous video nga natin, itinuro ko sa inyo kung magkano yung singilan pagdating sa mga typing job. At kagaya nga ng sinabi ko dun sa video na yon, wala talaga akong specific na presyo bukod sa paggawa ng resume na talagang sinisingil ko siya ng 100 pesos. Equivalent nun ay 2 page ng resume mo na kahit na from the scratch ay 100 talaga yung singil ko pa rin. And kung sa tingin ng mga customer ko, lugi sila doon, sa iba na lang sila magpagawa. 'Di ba? At ang topic natin ngayon, shoutout natin si Precious Samantha Ibanez. Ayun ata yung parang pangalan niyang, haba naman nito, no? Madalas ko nang nakikitang nagko-comment to, parang na-feature ko na rin to sa akin or may mga tanong na siyang na-highlight dito sa YouTube channel natin. Pero anyway, para to sa mga baguhan, kaya huwag kayong magsawang mag-comment dyan sa ating comment section dahil yung mga comment ninyo, ayan yung mga possible na magiging content natin dito. Sabi niya dito, boss, saan ba mas safe sa paper jam? Based on your experience po, hard copy or paper one na brand? Or same lang po sila na safe basta 80 GSM? Mga tropa, bago tayo magsimula, ang usually ko talaga na ginagamit nung unang-una kong natuto dito sa printing shop namin ay hard copy na kulay red. Bakit kamo eto? Dahil sa office namin, sa trabaho ko dati, nung auditor pa ako, eto talaga yung ginagamit na mga bond paper doon. At akala ko na eto lang yung brand na meron tayo dito sa Pilipinas. Akala ko yan lang talaga yung ginagamit natin. And minsan nagagala-gala ako sa mga malls or sa mga bookstore, nakikita ko napakadaming brand na mga bond paper pero hindi natin alam kung ano talaga yung pinakamaganda. And ako mga tropa, kapag may mga nakikita akong bagong brand na mga bond paper, talagang tinatry ko nung nagsisimula ako sa printing business na to. At medyo hindi ako nagtagal sa paggamit ng hard copy na to. Kasi nga, kapag dyan sa location ninyo or malapit kayo sa dagat or maulan palagi dyan sa inyo or malamig dyan sa inyong location kung nasa Baguio kayo, etong mga hard copy na 70 GSM, na-absorb nila yung moisture ng paligid ninyo, yung humidity dyan sa lugar ninyo. Ano ba yung mga humidity? Ayan yung mga tubig-tubig dyan sa mga paligid ninyo. Halimbawa, may mga nagmo-moist, di ba? Or sabihin natin, kapag maulan, may mga tubig or mga maliliit na molecules ata yung mga tawag dyan na hindi mo nakikita na na-absorb ng mga bond paper natin na to na 70 GSM. Na kaya naman, kapag ginamit mo na siya or inilagay mo na siya dun sa paper feeder ng mga Epson printer, malambot na siya. Maliban na lang kung ang mga printer ninyo ay yung mga workforce printer, kung medyo merong rim, yung rim per rim, or kung mga brother printer din naman yung mga gamit ninyo, yung meron talagang pinakalalagyanan ng bond paper. Pero sa mga Epson printer na kagaya natin na Epson 5290 lang, or Epson 121, Epson 3210, yung nakalaylay, yung inilalapag lang yung papel, lumalambot talaga kasi nga na-absorb nung bond paper yung tubig. Kaya medyo napangitan ako dito. Kumbaga, etong hard copy na to, talagang magpi-paper jam at magpi-paper jam talaga dahil nga lumalambot. Pero nung nagpalit ako nung 80 GSM na hard copy, medyo nawala yung chance na yon, yung nagpi-paper jam. Pero meron pa rin time kapag lukot yung bawat edge niya. Kaya iiwasan ninyo na lukot yung pinaka-edge ninyo. Kung bibili kayo ng mga bond paper, make sure nyo lang na bibili kayo sa talagang safety yung product nila, yung nilalagyan ng karton bawat edge. And etong hard copy, minsan nga nag-alternative ako na paper one kasi etong paper one medyo nagmumura din or minsan nagsisale. 80 GSM din yung ginagamit ko, okay na okay naman. Parang sa tingin ko nga mas matigas pa tong paper one and mas less yung pag paper jam na etong paper one. So sana nasagot ko yung tanong nung tropa natin kung alin yung sa experience ko. Medyo dito sa kulay blue, sa totoo lang, medyo nagpi-paper jam pa. Pero dito parang mas less din yung paper jam. Sa tingin ko mas okay to. Kaso minsan nagmamahal kasi to kaya no choice ako, bumabalik pa rin ako sa hard copy na kulay blue. Kung saan lang medyo kumikita ako, dun lang yung ginagamit ko. Pero parehas yan, okay yung bond paper na yan. At mga tropa, share ko lang din sa inyo, wag na wag kayong gagamit ng ganito
ganitong brand yung Copy One na bond paper. Napakapangit niyan, sobrang pangit, grabe. Alam nyo mga tropa, dahil nga hindi ko siya nagamit kasi possible na masira yung printer ninyo dyan, nagpe-paper jam talaga siya kahit na straight siya, kakalabas mo pa lang dun sa pinakalalagyanan niya. Ang ginawa ko na lang dyan, pinangpunas ko na lang ng tae ng pusa ko pinangkalawit ko na lang, pinandampot ko na lang Napakapangit talaga nito. Hindi ko alam, baka ito yung mga recycle na mga papel tapos ginawang bond paper. Parang ganun yung texture niya sa akin Yung tipong alam niyo yun, yung mga papel tapos kinuyumos ninyo tapos pinagdikit-dikit ulit. Kumbaga parang ni-recycle ulit. Ewan ko kung nakakapanood kayo ng mga siniskwela, yung mga ganyang bagay, no? Pero parang ganun yung ano niya sa akin. Pero kung okay naman sa inyo, etong Copy One, edi good for you. Kagaya nga ng mga sinasabi ko sa vlogs ko, kung gumagana sa inyo, good for you. Kung gumagana sa akin or hindi gumagana sa akin, itry nyo na lang para mas maniwala kayo, diba? Pero never na talaga ang bibili nito. Mas okay pa yung iTech na 70 GSM. Pero kapag mga 70 GSM kasi naninipisan ako Although mura sila, pero dahil hindi naman malakasan yung printing ko dito, nag-stick na lang ako sa mga 80 GSM talaga. Gumagamit pa rin naman ako ng mga 70 GSM na hard copy kapag gagamitin ko siya kagad. Halimbawa, may mga nagpapaprint ng thesis kasi usually 70 GSM yung ginagamit natin dyan, or yung medyo mas mura na quality pa rin kahit papano, yung Cactus na brand. Nagamit ko din yung Cactus na brand, medyo okay din. Pero syempre, kailangan gamitin nyo din kagad. Kumbaga, printan nyo na siya kagad. Huwag nyo siyang i-stack. Kagaya dito kasi sa amin, medyo mataas yung humidity dito. Laging maulan. Kaya hindi na ako gumagamit ng ganon. Maliban na lang kung case to case basis, kung mga may nagpapaprint nga ng thesis nila, 'di ba? So, sa thesis kasi maramihan talagang print yan at puro text lang yan. At kung nanonood kayo talaga dito sa YouTube channel natin, bumibili pa rin talaga ako ng hard copy na 70 GSM. Pero, ginagamit ko siya kaagad. Hindi ko siya itinatambak. Kung nagtatambak man ako, etong mga ganitong brand, 80 GSM or hard copy na kulay blue. Kasi kung itatambak mo siya, kahit papano kung nakapag-absorb siya ng moisture dyan sa paligid nyo, medyo matigas pa rin talaga siya. Although, gumagano siya, yumuyuko siya, pero okay pa rin. Hindi naman kasi malakasan talaga yung printing natin dito, no? Saktuhan lang talaga. Siguro may araw na 5 lang yung nagpapaprint, di ba? May mga ganyang bagay talaga. Kasi alam yun, side hustle yung pinakamagandang gawin dito sa printing business natin. Pero kung full-time kayo, syempre, kailangan maganda talaga yung location ninyo, di ba? Pero dito sa amin, bahay-bahay lang dito. Usually, mga kapitbahay lang din namin yung mga customers or yung mga student na malalapit dito. So, ayun, dito na natin siguro tapusin yung vlogs natin para hindi na masyado humaba. At ang pinakasagot ko, yung hard copy or paper one na brand, okay na okay yan. Safe na safe gamitin yan. Kung gusto nyo mag-avail ng mga bond paper na ganyan, nasa description lang ilalagay ko yung mga links para hindi na kayo maligaw-ligaw pa or hindi kayo mauto ng mga kung sino-sino, baka makabili pa kayo ng mga overpriced dyan, diba? So, ayun na lang. Kung gusto nyo mag-avail ng mga templates din natin, message lang sa ating Facebook page. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.